Well, so mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. Good morning. Pwede ba nating batiin yung katabi natin ng isang magandang umaga? Ngitian po natin. Ayan, salamat po. Palakpakan po natin ang Diyos sa umaga po na ito. Praise the Lord. Dahil nandito po tayo ulit para mag-aral po ng kanyang salita at makinig po sa Panginoon, and hopefully po sa magitan po ng kanyang tulong, biyaya sa umaga na ito ay mapagpala po tayo sa magitan po ng mensahe na mapapakinggan po natin. Unang-una po, gusto po natin magpasalamat sa Diyos. Kung nakaraang Friday po, nagkaroon po ng annual meeting ang church. Salamat po sa pag-iingat niya. Salamat po sa prayers po ng bawat isa po sa inyo, sa support niyo po. Maraming salamat po. Ito po ay napaka-importante po na part po ng ating simbahan sapagkat naghahanda po tayo para sa ating susunod na taon na haharapin naman po. Kaya maraming salamat po. Salamat din po sa lahat po ng mga leaders po natin na patuloy na ginagamit ng Panginoon para pangunahan po ang church po na ito. Kaya muli po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak po para po sa ating Panginoon. Now, this morning po ay magsisimula tayo ng panibagong pag-aaral sa 1 John. Pero bago po yun, alam niyo po, yung mundo natin ngayon ay talamak po yung mga fake, di ba? Fake na bagay, no? May mga fake na kagamitan, may mga fake na bagay na kung saan ay obvious, very obvious. For example, itong mga bagay na to, no? Sapatos, Adidas, tapos naging Abibas, no? Yung Nike, naging Nike ba yan, di ba? Parang very obvious yung pagiging fake niya, no? Minsan sa balita, may ang dami pong mga fake news ngayon, di ba? Nung nakaraan, yung isang senador daw ni inambush, pero hindi naman totoo, di ba? Parang totoo yung parang nakalagay doon sa balita, pero hindi pala totoo. Sa pagkain, may mga fake din po. And lalo na po ngayon, we are AI generation, maraming AI. Konting palala lang din po pala, no? Kasi may mga games ngayon kasi, yung nabasa ko lang sa CBN, may mga games ngayon sa mga bata na kung saan, especially yung mga games na mayroong mga chat box, may mga nag-chat sila. And ginagamit yon para i-chat yung mga bata, yung mga kabataan, at para lukuhin sila. In fact, ginagamit yon for sexual immorality, ginagamit po yun at kinukuha yung kanilang mga picture at ginagamit po sa ibang mga bagay na hindi po maganda. Kaya very important po na binabantayan po natin yung ating sarili. Of course, lalong-lalo na po yung ating mga anak po na hindi pa ganun ayos po yung kanilang standing pagpatungkol po sa mga bagay dito sa mundo na ito. Now, may mga bagay nga po na fake, and of course, may mga bagay na totoo. And sa Christianity po, malaking din po ito. Issue po ito. Kasi may mga Christian na totoo, may mga Christian din naman na hindi natin matawag na Christian talaga, pero mukha siyang Christian, pero hindi talaga Christian. Kaya, yun po yung ating pag-aaral dito sa aklat po ng 1 John, no? Ito po yung series natin. Itong series natin, no? How do I know that I'm a true child of God? No? Last year, kung maalala niyo po, last November, every November po, ang approach po natin, ang style ng message natin every November ay patanong. Kung naalala niyo po, last year, pinag-aralan natin yung aklat ng Ecclesiastes. At ang sabi natin doon, it is life worth living for. May saysay ba bang mabuhay? At sinagot po yun ng aklat ng Ecclesiastes. Ngayon po, dito sa aklat ng 1 John, sasagutin natin yung tanong na ito, no? How do I know that I'm a true child of God? Paano ko malalaman na ako ay isang tunay na anak ng Diyos? Kasi nga, ang Diyos naman din taga ang hakalam kung ikaw ay tunay. Kasi sabi ng Bible, may mga lalapit sabi ni Jesus, may mga lalapit sa akin, no? At sasabihin nila, gumawa ako ng mga ganitong bagay, pero sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. And sometimes, yung delikadong deception ay yung deception natin sa sarili natin. Na sometimes akala natin totoo tayong Christian pero hindi pala. That is Kaya kasi, for example, yung mga hindi talaga naniniwala sa Diyos, dinideny talaga ang Diyos. Yung mga atheists, obvious talaga yun, na hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero, minsan, ang pinaka-crucial is yung nasa church.
Kasi kahit nasa church, may mga tao pa rin na hindi talaga totoong mananampalataya. Napaka-importante po nito. Kasi even po yung mga proclaiming na nagtuturo ng maling paniniwala, minsan nandito din sa church, minsan galing din sa church. No? Of course, hindi naman dito sa simbahan natin. Hopefully, walang gano'n. No? Pero, sa nawa po, masagot natin today. It's a very, very simple series po ito. Pero napaka-foundational. Napaka-halaga po. Ang focus natin dito, paano ko ba malalaman na ako ay totoong anak ng Diyos? Sa Bible po, sa 1 John, sabi dyan, so now we can tell who are children of God and who are children of the devil. I hate to say this, but sabi ng Bible, there are two kinds of person in this world. A children of God and a children of the devil. Now, kung hindi ka children of God, isa lang po ang kabaliktaran nun. Children of the devil ka. Parang hirap tanggapin, no? Children of the devil. Pero, sa Bible, walang gitna. No? Walang gitna. Walang, parang children of God. Pero minsan parang children of the devil. Hindi. Walang ganon. Either you are a children of God or either you are a children of the devil. Now, ang lahat ng tao, we are created. No? We are created by God. But not all people are children of God. Ulitin ko po, no? Lahat ng tao, nilikha ng Diyos. Lahat tayo. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Kasi nga po, nilikha ng Diyos ang tao para maging Kanya, pero pumasok yung kasalanan. At dun po, nagkaiba. Nung pumasok ang kasalanan, hindi na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pero sabi ng Bible sa atin, John 1:12, for those who believe and accepted Him, no? He gave the right to become a children of God. Now, dito, sa ating pag-aaralan po, is malalaman natin. Tatlong bagay yung goal ko po dito sa pag-aaral na to for this month po. Sana po, nandito kayo for this month, makita nyo po yung at makamit natin itong goal natin. Ipag-pray natin to. Number one goal natin sa study na ito is to ensure. Ano yung sabihin ng ensure? Masigurado mo na ikaw ay child of God. Masigurado mo sa sarili mo na ikaw talaga ay anak ng Diyos. No? At ano pa? Pangalawa is mapatibay mo. Kung ikaw naman ay anak ng Diyos na, sigurado ka na, is mapatibay mo pa. Praise God. Kung talagang sure ka na ikaw ay anak ng Diyos, mapatibay mo pa, ma-edify mo pa yon yung pagiging anak ng Diyos. At pangatlo is ma-enrich, mapagyaman mo, mapalago mo yung pagiging anak ng Diyos. Sapagkat you have a purpose kung bakit ka nandito sa mundo na ito. Now, ang pag-aaral natin ay 1 John. Ang background po nito, ang sumulat, very short lang, no? Si Apostle John, the brother of James, the son of Zebedee, and the son of Salome. No, yung nanay nila si Salome, yung tatay nila ay si Zebedeo. Si Apostle John po, siya yung pinakabatang apostol. At siya din yung pinakamatandang huling namatay na apostol. Kaya, ang 1 John ay sinulat po ito 90 AD to 95 AD. Ang huling sinulat ni Apostle John is yung Revelation, na kung saan tinapon siya doon sa isang island of Patmos. Kasi si John, pinuproclaim siya, nagka-testify siya about kay Christ. Tapos during the time kasi maraming persecution, and then hindi siya mamatay-matay. No? Nilubog na siya sa kumukulong mantika, hindi pa rin siya mamamatay-matay. Kaya ginawa na lang ng emperor, tinapon siya sa island of Patmos. At doon sa island of Patmos, nag-reveal sa kanya yung sinulat niya sa Revelation bago siya mamatay. No? Now, sa New Testament po, no, sa New Testament, merong dalawang hinaharap, major challenge sa New Testament, especially po nung pagpasok ng 200 AD, 2nd century, merong dalawang mahirap talagang kinakaharap ng mga anak ng Diyos, no? Una is yung persecution, severe persecution, no? During the time of 85 AD to 95 AD, ito po ay paghahari ni Roman Emperor Domitian, na kung saan talagang pinipersecute talaga sila, severe persecution. During the time of Nero din, AD 54 to 68, persecution din. At yung pangalawa is yung false teaching, maling turo.
Okay, para maintindihan lang po natin. Ano ba yung tinutukoy ni John dito na merong antichrist dito? Kasi meron silang kinakaharap na false teaching. Ano ba yung tinutukoy ni John dito na huwag mahalin ang mundo kasi meron silang kinakaharap na false teaching? And one of the major false teaching po is yung Gnosticism. Yung Gnosticism po is a Greek false teaching na kung saan ang tinuturo po nito na yung katawan ay masama, yung body. Ang mabuti lang ay yung spirito, pero yung katawan ay masama. Kaya hindi sila naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao. Hindi sila naniniwala sa incarnation, hindi sila naniniwala sa resurrection, kasi nga ang katawan ay masama. Dinideny po nila yon. Kaya nga sabi dito, sabi ni John, lahat na nagdi-deny ng si Jesus ay hindi naging tao ay false teaching po yon. Yun po yung major na kinakaharap po nila dito. Maling turo. At ngayon din po, sa ating kapanahunan, marami din pong mga maling turo. Kaya napaka-importante po na alam natin ng Biblia. Kasi, paano ba natin malalaman yung mali? Paano ba natin malalaman yung peke? Yung peking pera po, paano natin malalaman? Di ba? Malalaman natin yon pag alam natin yung totoong pera. Tunay na pera. Kasi kung alam natin yung tunay na pera, pagkahawak mo pa lang, pagkatingin mo pa lang sa peking pera, alam mo na agad na peke yun kasi kabisado mo yung totoong pera. Ganoon din po sa pananampalataya. Ganoon din po sa ating tinuturo. Paano mo malalaman na peke o hindi totoo yung sinasabi ng pastor o nangangaral? Dapat alam mo yung totoo. Dapat binabasa mo yung Biblia. Okay? Okay. Ayan. Kaya, ang title natin this morning po, okay, I am walking in the light. How do I know that I am a true child of God? Paano mo malalaman na ikaw ay tunay na anak ng Diyos? Ikaw ay lumalakad sa liwanag. Ikaw ay lumalakad sa liwanag. I am walking in the light. Sige po, pray po muna tayo. Saglit na. Inintroduce ko lang po and then let us pray po for sasabihin sa akin ng Panginoon. Lord, salamat po muli sa pagkakataon na ito. Muli namin tinataas sa inyo ang pag-aaral po na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos. Lord, daliwanagin niyo po ang aming puso't isipan upang maintindihan natin. At Lord, ma-assure namin, O God, Lord, na kami, Panginoon, ay mga anak niyo po, Panginoon. Tulungan niyo po ang iyong lingkod, O Diyos, na may paliwanag, Lord, ng maayos, O God. Kahit simple lang, Panginoon, pero malinaw, Panginoon, sa puso ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Mangusap po kayo sa amin in a very refreshing way, O God. Personal, powerful way, O God, sa aming mga puso, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, O Diyos, na lalabas kami sa paisambahan na ito, na hindi namin naunawaan, natanggap, Lord, ang iyong pangungusap, Panginoon. Lord, we alisin niyo po, Panginoon, lahat ng mga distractions sa aming puso't isipan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan, kahinahunan, at Lord, pagpapakumbaba na tanggapin ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan muna natin si Lord. Yan. Ready na kayo? Okay, yan. I am walking in the light. Paano mo nalaman na ikaw ay tunay na anak ng Diyos? Ikaw ay lumalakad sa liwanag. Sabi ng Bible, 1 John chapter 1 verse 5, bakit tayo lalakad sa liwanag? Kasi ang Diyos ay liwanag. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. Ang Diyos daw po ay liwanag. In Him there is no darkness at all. No? There is no darkness at all. Wala daw pong kadiliman sa Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos po ay, ibig sabihin ng liwanag is, ang Diyos po ay banal. Ang Diyos po ay malinis, pure, blameless. At wala daw pong kasamaan sa Diyos. Nagpapasalamat ba kayo na walang kasamaan sa Diyos? Hindi siya, ang Diyos po ay hindi siya nakukontaminate ng kasamaan. Na kahit konting kasamaan, hindi siya nakukontaminate. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, ay napakalaking comfort po ito sa atin. Kasi bilang anak ng Diyos, alam mo na merong Diyos na walang kasamaan sa Kanya at never siyang magpapahintulot sa buhay natin ng hindi magandang bagay.
No? Hindi magandang bagay. Kaya nga, sabi ng Book of Job sa mga anak doon ng Diyos, merong hedge of protection para bang cover sa lahat ng anak ng Diyos. Pero hindi nito ibig sabihin na excuse ka na sa mga pagsubok kasi si Job, pinadaan ng Diyos Pero sa lahat ng pagkakataon po, never gagawa ang Diyos ng masamang bagay po sa buhay po natin. That is the very comfort sa buhay ko po. Never si Lord gagawa ng hindi maganda sa buhay ko. Pero kailangan nating paniwalaan, ilapit natin yung sarili natin doon sa Diyos na nagbibigay po sa ating ng liwanag. Now, number 1 po, na gusto nating matutunan po sa oras po na ito. Number 1, because God is light, number 1 po dito is, life begins when we find the light. Life begins when we find the light. Ang buhay ay magsisimula pag natagpuan natin yung liwanag. Ibig sabihin, walang buhay sa kadiliman. Walang buhay pag wala ka sa Diyos. Walang totoong buhay pag malayo ka sa Diyos. Sapagkat ang buhay ay magsisimula pa lamang pag tayo po ay nakita natin, natagpuan natin yung liwanag. Narinig niyo ba ito? O nasabi niyo na ito? Kunwari, napunta ka sa isang lugar na madilim, sasabihin mo, ang dilim naman ng lugar na ito, parang walang kabuhay-buhay yung lugar na ito. Napansin niyo ba? Kunwari, sa drawing, parang matamlay yung drawing, sabihin natin, ay, wala namang kabuhay-buhay yung drawing na ito. Kasi parang wala siyang kulay madilim siya. Very dull yung kanyang itsura. At ang baby po, pag siya po ay nabuhay dito sa mundo, ang makikita niya ay una is yung liwanag. Hindi ka man niya makita ng parang malinaw, pero pag binulat ng baby, liwanag pa lang, aninag pa lang. Sapagkat nagkaroon siya ng buhay. Kaya po, sa buhay natin, spiritual speaking, pag tayo po, hindi tayo Christian, wala tayo sa Diyos, panigurado po, walang buhay kung wala tayo sa liwanag. Kaya ang Diyos ang kayang magbigay sa atin ng buhay. Remember po si Apostle Paul? Si Apostle Paul po, nung siya po ay kinatagpo ng Panginoon, di ba, doon sa road of Damascus, sinalubong siya ng liwanag. No? At ang liwanag na yun, may nagsalita sa kanya. Sabi sa kanya ng Diyos, sabi sa kanya ni Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ang nakita lamang ni Apostle Pablo is yung liwanag ng Diyos. Ibig sabihin, natagpuan ni Apostle Pablo yung totoong buhay nung natagpuan niya yung liwanag. Amen? And sa Genesis po, sa Genesis chapter 1, ang sabi ng mundo, ay sabi ng salita ng Panginoon, ang mundo daw po is, wala daw po, empty daw, very dark, walang buhay. Kaya ang unang nilikha ng Diyos, anong unang nilikha ng Diyos? Liwanag. Let there be light. Because when we will see the beauty of life, when we experience the light of God. Amen? Kaya, sabi dyan, life begins when we find the light. The light. Natagpuan niyo na po ba yung liwanag? Amen. Praise God. Sapagkat kung natagpuan niyo na yung liwanag, natagpuan niyo na rin po ang totoong buhay. Ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 1 to 2, that which was from the beginning, which we have heard and which we have seen with our eyes, which we have looked at our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. Ang sabi ng Bible, we see Him. No? We look at Him. We touch Him concerning the word of life. The life appeared. We have seen. And with the Father has appeared to us. Ibig sabihin, yung dumating ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo na ito, dumating din po yung buhay. Ganun na po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Nakita daw namin siya, narinig namin siya, nahawakan namin siya, nakasama namin siya. Yung liwanag na yon, yung liwanag na nagbibigay ng buhay.
Parang katulad, yung First John, di ba? Yung First John, sa Gospel of John, parang pareho lang din. Di ba? Kung makikita niyo po, very parallel lang siya. Sabi ng John, sa Gospel of John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Yung word dyan, sa salitang Grego po is logos. Yung logos po, sa mga Grego po, kasi dalawa ang kinakausap ni John dito sa Gospel of John, yung mga Grego at sa mga Hudyo. Yung logos po, yung salitang word, is, ibig sabihin po niyan is yung reason. Yung logos, yung reason, yung kaalaman. Sa mga Grego po, ang pinakamataas sa kanila is yung reason, kaalaman. Kaya 'di ba yung mga philosophers galing sa Greek, 'di ba? Kasi they acquire knowledge, they love knowledge, they worship knowledge. Kasi alam nila, pagkakaalam nila, pagkaintindi nila, ang lumikha sa lahat ng mundo sa bagay sa mundo na ito ay reason, kaalaman. Kaya sabi ni John, the word, the logos in the beginning. Now, sa mga Hudyo naman, yung word dyan, yung spoken word of God, the created word of God. So, book of Genesis. No? And dyan, sabi dyan, He was with God. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shined in darkness, and darkness has not overcome Him. Ano sinasabi sa atin ng Bible po? Na yung salita, si Jesus, ay dumating sa atin. At yung liwanag na yon, nagbigay ng buhay. Kaya it's very, para bang questionable if we are a child of God and then we are living in darkness. No? Hindi dapat ganoon. Dapat ang tayong mga anak ng Diyos, namumuhay tayo sa liwanag. Kasi nga, si Jesus ay nasa atin. And then sabi sa John chapter 3 to 4, we proclaim to you what we ourselves have actually seen and heard, so that you may have fellowship with us. First John po yan, no? And our fellowship with Him, the Father and with His Son Jesus Christ. We are writing this so that you may full share our joy. Sa madaling salita, mga kapatid, ang buhay natin pag nasa kadiliman, no? O ang buhay natin, pag nasa kadiliman, wala siyang totoong buhay talaga. Kaya, walang ibang masayang buhay pa sa buhay ng nasa liwanag. No? Wala nang ibang sasaya sa buhay na ito kung nandun ka sa liwanag. Can you imagine? Lahat ng kasamaan, di ba? Mostly, lahat ng kasamaan ginagawa sa kadiliman. Lahat ng crime, lahat ng mga ginagawang kababalaghan, nasa kadiliman. At sometimes, the deception of the enemy, nandun yung kasiyahan sa kadiliman pag hindi ka nakikita. Pero ang totoong kasiyahan, totoong kagalakan ng buhay na ito, ay nasa liwanag ng Diyos. Kaya, praise God po. Kung tayo po ay natagpuan natin yung liwanag na yun, praise God, no? Napakadakilang pagpapala po yun sa atin. And sabi dyan, if we claim to have fellowship with Him, and yet we walk in darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all our sin. Ano sinasabi ng Bible po? Kung nasa liwanag ka, meron kang fellowship kay God. Meron kang communion. Meron kang relasyon sa Diyos. And if we walk in the light, as in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, purifies us from all our sins. Anong pangalawa? Life begins when we find the light. Number 2 po, light brings a change of life. Ang buhay nagsisimula sa liwanag, pag natagpuan natin yung liwanag. Pangalawa, ang liwanag ay magbibigay po sa atin ng pagbabago ng buhay. No? Pag natagpuan natin, tama po ba? Dati lahat tayo, di ba? Lahat tayo ay nandun sa dating buhay natin. At alam natin yon. Sino dito nagpapasalamat na nandito ka ngayon sa liwanag ng Diyos? Di ba? Dati, ang buhay natin nasa dilim. Madilim talaga.
Pero natagpuan natin ang liwanag ng Diyos, nagsimula yung buhay natin, and yung light na yon ay nagbigay sa atin ng pagbabago ng ating buhay. Because lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan, may expose po. May expose siya sa liwanag. Okay? At ano ba yung nabago? Bibigyan ko po kayo ng example ng mga nabago po sa atin. Nung natagpuan natin yung liwanag. Una po is yung a change of rulership. A change of rulership. Yung pagbabago ng kapamunuan o paghahari. Sino naghahari sa atin nung tayo pa'y wala sa Diyos? Of course, yung kadiliman. Pero nung nasa liwanag na tayo, sino naghahari sa buhay natin? Si Christ, no? Kaya yun yung blessing. Sabi dyan, Colossians 1:13, "For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son." Mga kapatid, no? Sabi dyan, tinransferred na daw po tayo, inilipat na tayo from kingdom of darkness, mula sa kadiliman, to the kingdom of His Son. And that Son is the kingdom of life. Change of rulership. No? Nung tayo nasa dilim, napumunuan tayo ng hari ng kadiliman. At naghahari sa atin ngayon, of course, is si Christ na. Kaya, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 23 to 24, "Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitude." Sa verse 21 kasi, sabi doon, dati nasa dilim kayo, yung puso nyo matigas, pero ngayon, nasa liwanag na kayo. Kaya nga sabi dyan, instead, let the Spirit, kasi yung Spirit, siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng paggabay sa atin. Kaya naman, sabi dyan, let the Spirit renew your thoughts and attitude. Mabago, and put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Naghahari na yung bago mong pagkatao sa buhay mo. Dahil si Kristo na yung naghahari. Kaya sa mga sunod verse na basahin ko lang po, no? Kaya sabi dito, dahil nasa liwanag ka na, sabi dito sa verse 25, "So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all part of the same body. Don't sin by letting anger control you." Sabi sa munong na verse, dahil nasa liwanag ka na, wag ka na magsinungaling. Sabihin mo yung katotohanan. At wag yung galit ang magkocontrol sa'yo. At pag nagalit ka, wag mong hayaan na abutan siya ng gabi, ng pagbaba ng araw, no? At huwag mong hayaan yung galit daw ay maging pintuan pa para makapasok ang diablo. Di ba? Kaya sabi dun sa di ba, sa kay Cain, best illustration nito yung kay Cain eh. Yung si Cain nagalit kay Abel. Ang sabi ng Diyos sa kanya, yung galit huwag mong hayaan na kontrolin ka, kasi yung galit parang kumakatok daw sa pintuan. No, yung galit ay nag-open ng pintuan para makapasok yung devil, no? The same dito, the same na sinasabi niya Apostle Pablo dito. Dahil nasa liwanag ka na, huwag mong hayaan na mapangunahan ka ng mga bagay na ito. Sabi dito sa verse 28, "If you are thief, quit stealing. Instead, use your hands for good hard work, and then give generously to others in need. Don't use foul or abusive language." Huwag daw gumamit ng mga masakit na salita. "Let everything you say be good and helpful, so that your words will be encouragement to those who hear them." Iwasan daw na magsabi ng mga abusive words, mga foul words. At lahat doon ng salita po natin, gamitin natin para to encourage other people. Why? Because we are in the light. Nasiluwanag ka na eh. Tama? Tama po ba? Unless nadidimlan ka ulit. Pag nadidimlan ka ulit, balik ka ulit sa liwanag ng Diyos para malaman mo kung ano yung totoo. Di ba mostly, sinasabi natin pag nagkamali tayo, ewan ko ba? Ba't ko ba nagawa yun? Nagdilim yung paningin ko eh. Nagdilim yung isipan ko eh. Why? Kasi nga, ang nagkontrol sa atin, yung kadiliman. But every time na mangyari sa atin yun, let us go back to the light of God. No? Tulungan tayo ng salita po ng Panginoon. Amen po ba?
Kaya po, life begins when we find the light. Light brings a change of life. And number 3 po, come boldly into the light. Come boldly into the light. Bakit ko po sinabing come boldly into the light? Kasi maraming tao po ayaw lumapit sa liwanag sa Diyos. May mga taong gano'n. Bakit po ayaw natin lumapit sa Diyos? Kasi pag lumapit tayo sa Diyos, inisip natin, ay, ma-expose yung aking kamalian, ma-expose yung aking kasamaan, makikita, mahayag sa liwanag. Tama ko ba? That's why maraming tao ayaw nilang pumunta sa church, ayaw nilang ihayag. Actually, merong 3 klaseng makasalanan sa mundo na ito eh. Una is yung talagang hayagan na nagkakasala. Pinapalandakan niya na makasalanan siya. Pangalawa is yung parang yung kasalanan niya, pinagtatakpan niya ng mabubuting gawa. Di ba? Tama? Yung mga tao na, akala natin, yung mga nasa politiko, di ba? Akala natin, bait naman ito. Kasi, bigay ng bigay. Pero minsan, tinatakpan pala yung mga maling gawa. May mga gano'n, no? At pangatlo po is yung tao na alam niya makasalanan siya, pero inaamin niya at tumalapit sa Diyos. That's why it takes boldness to come before the Lord, and Lord, ganito ako. And sometimes, pag lumapit tayo sa Diyos, makikita din talaga tayo ng maraming tao eh. Tama? Kaya nga, hanga ako kay Zacchaeus eh. Makasalanan, no? Maraming galit sa kanya, tax collector, pero umakyat sa puno. Nakita siya ng mga tao, tax collector, tumatawag kay Jesus, Jesus. Di ba? Alam lang natin ay nakakahanga naman si Zacchaeus kasi umakyat talaga siya, napakalit niya talaga pero sa loob-loob ni Zacchaeus talagang struggle yun kasi alam niya, huhusgahan siya ng maraming tao. Kaya it takes boldness to come into the light. And the good thing is this po, ang tao po, inisip niya pag lumapit sa liwanag, mapapahiya siya. Pero pag ang tao lumapit sa Diyos, hindi tayo ipapahiya ng Diyos. That's why this is an invitation. In fact, sabi ng Bible sa atin, if we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the light, in the truth. Diba? Kung sabihin natin hindi tayo nagkasala, wala tayong kasalanan, niloloko natin yung ating mga sarili. Kasi lahat naman ay nagkasala. Tama? But verse 9 sabi dyan, but if we confess our sins to Him, this is the good thing. Now, if we confess, yung word na confess dyan is pag-amin. Homologeo sa Greek po. Confess, inaamin mo, Lord, nagkamali ako, makasalanan ako, nagkasala ako. Kaya nga the first step na tayo po ay maligtas is yung aminin natin na makasalanan tayo. Lumapit tayo sa Diyos. And anong sabi ng Bible? Confess our sins to Him. Why? Because He is what? He is faithful. Ano ibig sabihin ng faithful? He is faithful to His promises. He is faithful to His promises. Ano bang promise ni Lord sa atin? No? Ang promise ni Lord. Di ba? Isaiah chapter 1, verse 18. Sino man sa inyo, sa tingin mo makasalanan ka, lumapit ka lang sa akin. Ang sabi doon sa Isaiah chapter 8, verse 1:18, at gagawin ko ay busila na parang niebe daw, kasing busilak ng niebe. That's why, ito yung sinasabi ni John dito, confess your sins to God, no? And He is faithful and just to forgive us. Dati, lumalapit tayo, nagkukumpisal tayo, di ba? Doon sa, may pintuan, nung kasalanan mo, pumatay po ako, joke lang. May mga joke ng mga parin. Pero alam nyo, tayo, hindi natin kailangan dumaan sa pastor, dumaan sa ibang tao, lapit ka sa Diyos. Lapit ka sa Diyos. At sabi ng salita ng Panginoon, He is faithful and just. Bakit just? Kasi, alam niyo po yung cross, itong cross po na ito, dito po pinahayag ng Diyos. Maraming tao, iniisip nila na ang cross, pinahayag lang ng Diyos dito is yung pag-ibig niya. Ay, mahal tayo ng Diyos. Kasi, namatay si Jesus sa atin. Hindi lang po dahil sa pag-ibig, kundi dahil po sa hustisya ng Diyos. Hustisya ng Diyos. Instead na tayo po ang mapako dito, ang ginawa ng Diyos ay
Dahil napupuot ang Diyos sa kasalanan, ang ginawa niya, yung anak niya, yung napako po dito, para ibuhos yung kabayaran ng kasalanan dun sa anak niya. Yun po yung tinatawag na hustisya ng Diyos. Kailangan mayroong magbayad sa ating kamalian. Kailangan mayroong magbayad sa ating kasalanan. Kaya naman, si Jesus, siya yung nagbayad. Kaya wala ka nang babayaran. Wala na tayong babayaran. No? And sabi diyan, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our wickedness. Sabi mo nga sa katabi mo, pinatawad ka ng Panginoon. Meron pang isa. Sabi mo sa kanya, pinatawad ka ng Diyos at nilinis ka ng Panginoon. Kaya huwag mo lang balikan yung kasalanan mo dati. Ay, baka ganito, ganyan. Lahat ng kasalanan mo dati, nilinis na ng Diyos. Binayaran na ng Panginoon. Wala nang sisingilin ang diablo po sa atin. At pag meron pa, di ba meron, lalo pag matindi yung kasalanan natin, sasabihin natin, ano ba to? Parang binabalikan ako ng kasalanan ko dati. Ano ba to? Ano ba to nangyari sa akin? Parang binabalikan ako ng mga pagkakamali ko dati. Alam niyo po, pag naramdaman natin yon, sabi ng 1 John chapter 2 verse 1 and 2, mga kapatid, sabi dito, "My dear children, I am writing this to you so that you will not sin." Sabi ko sa inyo to, pinatawad kayo ng Diyos para hindi na kayo magkasala. But if anyone does sin, sino man nagkasala sa inyo? We have an advocate. Ano yung advocate? Yung advocate po is attorney. Sa madaling salita, attorney. Sinong advocate natin? Sinong attorney natin? Si Jesus. No? Pag sa langit, nakita ng Diyos na nagkasala tayo, sasabihin ng attorney natin, bayad na yan. Binayaran na yan. Pero hindi ibig sabihin na magpatuloy ka sa kasalanan. Kasi sabi dito is, sabi ng salita ng Panginoon na kailangan natin lumakad sa liwanag, no? And sabi diyan, we have an advocate to plead our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. He Himself is the sacrifice that atones. Ibig sabihin na atones is yung nagbayad for our sin. And not only our sins, but the sins of all the world. Kaya mga kapatid, the good news is this: pinatawad ka ng Panginoon, nilinis ka ng Panginoon, kaya ang tingin sa'yo ng Diyos ngayon ay malinis na. No? Sabi nga po, meron daw pong pagkakaiba yung baboy at saka yung tupa. No? Yung baboy, pag lumubog ulit sa putik, ay galing sa putik, tapos nalinis niya, lumubog ulit sa putik, yun, babalik siya dun sa dati niyang buhay. Baboy po yun. Pero ang tupa po, once na inalik na sa putik, hindi na siya babalik dun sa putik. Dapat ganun din tayo. Huwag tayo maging baboy. No? Ibig sabihin, huwag na tayong bumalik dun sa dati nating buhay. Okay lang maputikan. Huwag ka lang magluglug doon. Tama ba ba? Amen ba ba? Okay lang yun. Kasi pag dadaan natin dito, mapuputikan naman talaga tayo, di ba? Tama, namamansya naman talaga tayo. Pero wag lang tayo mag-enjoy tayo, kasi higa tayo doon. Sarap naman dito sa putik, kaya mga gano'n, di ba? Wag naman gano'n, no? Kasi nga, nandito na tayo sa liwanag. Kasi, ikaw ay anak ng Diyos. Amen ba? I hope po, sa umaga po na ito, no? I hope po, na-ensure po tayo, na-edify tayo, at na-enrich yung ating pagkakakilanlan na tayo po ay anak ng Diyos. How do I know? How do you know na ikaw ay anak ng Diyos? Lumalakad ka sa liwanag. Amen, palapakan nga natin si Lord. Okay po. Application po. Okay, matatapos na ako. Meron na lang akong 3 minutes. Tag 1 minute, no? Pilitin ko. Okay? Yan. Application, do not participate in the work of darkness anymore. Wag na tayong dahil nilinis ka na, nasa liwanag ka na, wag ka nang participate in the work of darkness. Kaya nga, mga kapatid, hindi na tayo
hindi tayo nagkikipag-participate sa Halloween. Kaya salamat kahapon po, no? Iniba natin yung konteksto. Yung mga bata, hindi sila nag-trick or treats. Nandito po tayo. Konting background lang po sa Halloween, no? Yung Halloween kasi, galing yan sa, sa Europe. At yung mga Celtics, no? Mga Celtics. And then, every Halloween, iniisip nila, pag Halloween is, sineselebrate nila yung kamatayan, ang Halloween. Kaya hindi natin ginagawa. Kasi celebrate nila yung kamatayan at every Halloween, nisip nila na yung portal, parang sa Ghost Fighter lang, yung portal ng yung mga patay at sa buhay, parang bukas pag every Halloween. Kaya labas-pasok yung mga yung mga kaluluwa sa yung mga basta yung mga creature na di ba? Parang sino napanood ng Ghost Fighter? Parang gano'n, no? Bukas, tapos lumapasok, tapos nandun si Eugene at saka si Alfred. Ayan, sa mga sa mga batang 90s po, nakakutan po natin yan. And then, pero ang Roman Catholic po, in fairness sa Roman Catholic, iniba po nila. Ginawa nila, November 1, ginawa po nila ng All Saints Day. Pag-alala doon sa mga mahal nila sa buhay at sa mga santo na naging namuhay ng matapat para ikontra yung mga pagan practices ng mga Celtic. Ganun po, maganda po yung ginawa ni Pope Boniface. Pero ang nangyari lang, nagtitirik ng kandila, ganyan, naging extreme naman, nakikipag-usap din sa patay. Parang nahawaan, naging mix na, nawala na yung pinaka-original na talaga ng pag-celebrate ng All Saints Day. Di ba? Kaya hindi, okay lang naman magtinik ng kandila. No? Dito, nagkakandila tayo, di ba? Pero, hindi natin gagawin yun dahil kausapin natin yung mahal natin sa buhay. Okay lang naman pumunta sa sementeryo, pag-alala, alalahan na natin yung mahal natin sa buhay na nakasama natin. Tama po ba? Pero hindi tayo nakikipag-usap sa patay, hindi tayo nakikipag-usap sa anumang mga engkanto, anumang mga nasa nuno dyan. Hindi tayo nakikipag-usap ng gano'n. Tama? Ang sineselebrate natin, alam niyo po, ang sineselebrate natin bilang mga anak ng Diyos ay buhay, hindi kamatayan. We always celebrate the life that we have in Jesus Christ. Amen? Kaya do not participate in the work of darkness. Ano man po, ano man yung mga ginagawa natin sa kadiliman, ano man mga palihim natin ginagawa na hindi kalugod sa Diyos, itigil na po natin kasi nasa liwanag na po tayo. Pangalawa po, follow the light. Always follow Jesus. Alam niyo po, sa buhay natin ngayon, minsan nadidinlan tayo sa ating buhay, sa ating trabaho, no, sa ating pamilya. Minsan nawawala tayo sa ating isipan, no? But we have the light. We have the light of this world. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, I am the light of this world. And those who follow me will never be darkened anymore. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Kaya always follow Jesus. Read His Word. Sabi ng Bible, Thy Word is a lamp unto my feet. Yung salita ng Diyos ay liwanag sa ating daraanan. Kaya always follow Jesus. Always follow the light. And pangatlo po, let your light shine in this world. Dahil nasa liwanag ka na, dahil naliwanagan ka na ng Panginoon, alam niyo po, sa trabaho, sa bahay, sa community, meron talagang kadiliman. Tama? Meron talagang kasamaan. Pero sana naman po, pagdating natin doon, nandun tayo sa trabaho natin, o nandun tayo sa school, na parang hindi magaganda yung ginagawa, sinasabi, pero pag nandun na tayo, naliliwanagan na yung mga tao. Tama po ba? Sa magitan ng ating buhay. Sa magitan ng ating sinasabi yung proclamation natin. Amen? Kaya, how do I know? How do you know? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ito anak ng Diyos, you must walk in the light.